Dahil nga po, Diyos, sa iyong kabutihan, kami po ay narito para patuloy na umawit at sumamba sa iyong dakilang pangalan. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat
puri sa iyo. O Diyos, sa kabangalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, ay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, naglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Salamat, Ama. Akala ko alas 10 ang worship. Hindi po. Hindi ko po kasama si Ate Edna. Medyo hindi niya maihakbang yung kanyang kaluwang paa mula po sa biyahe nila sa Baguio kagabi. Ma-adjust po ba yung sound? Parang ngongo. Good morning. Nakamayan niyo na po ba mga katabi ninyo, mga kapatid, kaliwat kanan? O ilabas po niyo yung mga gandang matatamis na mga ngiti. Family Sunday. Yan po yung sa tawagin natin tradisyon ng Marikina Christian Fellowship. Kada buwan na mayroong 5 linggo, ang ika-5 linggo ay iniukol po para sa pagdiriwang ng sama-sama ng mga pamilya. Kaya siyempre, manananghalin tayo sama-sama. Mamaya, wala po sanang uuwi kaagad, mga kapatid. At sayang naman yung dinalan yung nilutong ulam para sa lahat. Tapos uuwi po kayo kaagad. Pagka po ganoon ay medyo may lungkot ng konti ang puso ko kasi alam niyo naman, basta pamilya, mahalaga po sa Panginoon natin. Alright. Sayang, di ko po nakasama si Ate Edna. So, sorpresahin ko pa naman sana siya. Ako na sorpresa. Ang ating pong pag-uusapan, mga minamahal, ay yung kaisipan. What sets the church's priorities? Ano po ba talaga yung pwedeng tukuyin natin mula sa kasulatan
na sinasabi natin, ito ang pangunahin na pwedeng sabihin magtatakda ng lakarin, ng tunguhin ng isang iglesia, ano yung kanyang mga ginagawa, priorities niya. Marami po yan pwedeng isipin na gagawin na yan. Pero ano po ba yung nagbubunsod sa kanya? Ano po ba yung nagtutulak sa kanya na masabi na ito yung pwedeng dahilan, pangunahing dahilan, bakit merong church such as mga iglesia lokal tulad ng Marikina Christian Fellowship. By way of intro, sasabihin ko po, nasulyapan siya ng groom, nakatayo sa pinto sa likod ng church, magarang tindig sa likod ng maid of honor. Larawan siya ng bukang liwayway na pupuno ng nagniningning liwanag ng umaga. Sa pagmarcha ng entourage at matayo na sa kani-kanyang mga lugar, sa aliw ng madamdaming tugtugin with the processional crescendo, the radiant bride emerges from the foyer and begins her walk. Ayun. Ganda talaga ng alin na yun. Bang klase talaga. Dumalas ang tibok ng puso ng groom. Lahat na naroon ay nagkakatuwa. Meron iba-ibang mga emosyon ang naghari. Habang napukaw ang kalang pansin sa bride. Step by step, row by row, they follow her movement down the aisle. May lumuluha ng galak, merong nagpapalakpakan, lahat ay masasaya sa pagsalubong sa bride. The wait was worth it all. Inagaw ng bride ang atensyon ng lahat sa pagdiriwang. Nanggilas, namangha, at sandaling nabulag sa sinag ng karektan ng bride. Tulad ng alin na yan. She ignites the day with hope, dreams, and celebration. Wow! Yung pong picture na yan ay hango po doon sa aming pagdiriwang ng 30 anibersaryo na mag-asawa sa Boracay. At hindi po niya alam na pa-plus po yung kanyang ganda. Mga minamahal, maybe that's why God chose a bride as the symbol to represent His church. Tulad po ng binasa natin sa Revelation 19, and particular verse sinasabi po sa verse 7, ang wika po, mga kapatid, Revelation 19:7, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Verse 8, fine linen, bright and clean, was given her to wear. In a parenthesis, fine linen stands for the righteous acts of the saints. Ginugusto po ni Lord ang groom, the Lamb of God, para sa kanyang iglesia, sa kanyang bride, to turn heads, magbaling ang tingin, to turn the world upside down, wika ng kasulatan, and to radiate hope and purity in a world, ang sabi nga po ng iba,
punong-puno ng tuligsaan, punong-puno ng awayan, pagpintas dito at doon, na tila baga wala nang tama maging mismo sa loob ng church. Inaakala ko po, mga minamahal, ayon sa ating obserbasyon o maging sa sarili-sarili nating karanasan maybe, ang dahilan po kasi, nalihis tayo ng pansin. We have lost sight of who we are, the bride of Christ, and why we exist. Marahil ay nakakalimutan po natin anong mga malalaki at makapangyarihang mga bagay ang magagawa natin kung tayo ay nakatayo sa tabi ng ating omnipotent, omniscient groom, the Lamb of God, Jesus Christ, our partner. Pinalabo ng pagwawalang pahalaga at walang malinaw na direksyon ng ating espiritual na paningin. And our reputation, yung pinangangalagaan nating pangalan, ay nabahiran ng moral breakdown ng mga lingkod mismo ng Diyos sa iglesia at ng iglesia mismo. Mga minamahal, it's time for the bride of Christ, the Lord, the groom, to once again reflect the character of the groom, the Lamb of God, and respond to His leading. Wika nga po ng panalangin pastoral kanina, hindi po si Lord ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo mag-a-adjust sa Kanya, sa Kanyang eternal na plano at may sakatuparan pa rin hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y maaaring hindi po madali. Being all God wants us to be, hindi po ganun kadali. Pero, kung nanaisin po nating magmarcha sa 21st century na may biblical yet excitingly relevant ministry, let's keep on turning heads until our groom returns to take us home. Siya nga po pala, sa linggo, ang ating papaksain ay doon sa title na Keeping the Church Balanced in Trendy Times. What sets the church's priorities? Sa direksyon ng ating pag-uusap, mga kapatid, tingin ko po, we can ask the same question in another way. Why does the church exist? The bride of God, the Lamb. Alam po ninyo, pagka-tanong na bakit ang maharap sa atin, nanonood po yan hanggang sa kaloob-looban. At hindi po laging magaan, hindi po comfortable na pag-usapan. But, why questions can yield life-changing answers? Because asking why gets to the heart of an issue at tutulong ito para maghulma ng ating mga pinapahalagahan, mga nilalayon at direksyon. So, balik po tayo sa tanong. What sets the church's priorities? Or why does the church exist? What is its primary purpose? Bakit po tayo bumibili ng lupa? Tinatayuan ng gusaling pinagtitipunan. Umawit ng mga himno at masasayang mga nakabatay sa Bibliang awitin, nagpipreach ng sermon. Bakit po? Pwede makapagtala tayo ng maraming dahilan. Kahit nga po hindi pinag-iisipan agad-agad, meron tayong may sasagot. Ano ba ang mga ginagawa ng church? Halimbawa po, to present the gospel to the lost. Bagay lang ng agency
gagamitin ng Panginoon dyan, ayon sa kanyang plano, ay ang church. To bring hope to the hurting. Ang mundong ibabaw ay puno ng sakit at hirap. And here is the church in this world. To provide a place for worship and instruction. Tama lang po. Meron tayong lugar para magsamba, magsama-sama, at mag-aral, matuto, at pagkatapos matuto, ipasa ito sa iba. To equip the saints for the work of the ministry. Ang tema natin for the year, equipping, pagsasanay, pagpapatuloy po ng ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa kanyang iglesia na may sa katuparan, equipping the saints for the work of the ministry. To support wholesome values. Bahagi again ng panalangin natin sa mga susunod na henerasyon sa atin. Yung pong mga tayo ng mga pundasyon sa buhay ng ating mga anak habang pinalalaki sa banal na pagkatakot sa Diyos ay siya pong maging gabay sa kanilang pamumuhay. Ano ang mga pinapahalagahan ng ating mga kabataan tulad na rin ng ating naging karanasan nung tayo po ay naugnay mula nung tayo maugnay sa ating Panginoong Hesus. To prepare our kids for life. To provide for the needy. Meron po tayong maraming mga ministries may kinalaman dyan. To give people an opportunity to serve. To teach the scriptures. Napakaganda po ng mga layunin o gawain. To stimulate action on social issues. Hindi po kailangan tutulog-tulog ang iglesia ng Diyos. Ito ang boses, ito ang propeta ng Diyos sa ating panahon. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng iglesia, addressing the world and its leaders. To be a model of righteousness. Hindi po sasapat yung sinasabi ng bibig natin, kundi ayon sa sinasabi ng bibig natin, nakikita po sa ating estilo ng pamumuhay. And the list, gentlemen and ladies, can go on and on and on. Mga kapatid, would you believe it's not any of this? It's not any of this that ika nga po'y sets the church's priorities. Bagaman bawat isa sa kanila ay mahalaga at kailangan, lalo na po sa ating kapanahunan, mga minamahal. Wala ni isa sa kanila ang nakabihag, ang nakahuli sa pinaka-central reason why the church exists. Or what is it that sets the church's priorities? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sinasabi po ng salita ng Diyos, tinulungan po tayo, sinagot ito ni Pablo, para sa ating lahat. Wika po, so whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Ulitin po natin, basahin. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Bang! Bang! Triple shot ni Stephen Curry. Boom! Left hook ni Manny Pacquiao na nagpabagsak kay Hatton. Yehey! Palakpakan ng makis na ang bride after the pronouncement ng kasalan. That's it. That's it, gentlemen and ladies. That's our purpose. To glorify the Lord our God. That's the thing that sets the church's priorities. Whether we are eating or drinking. Ibig sabihin po, yung routine ng pang-araw-araw nating buhay, ano pa man yun, ano man ang ating kalalagayan, whether we're hurting, tayo yung nandun may pinagdadaanan, or helping, tayo yung maalala doon sa mga may pinagdadaanan, whether serving or struggling, lahat ay para sa kaluwalhatian sa kaluguran ng Diyos natin. Ano man o sino man tayo,
mga minamahal. Lalaki o babae. And I know for a fact, from the scriptures themselves, inahayag po, dalawang gender po lamang. Whether you are, ikaw man ay Ruso o Ukrainian, ikaw man ay Israeli o Iranian, ikaw man ay Pilipino o Amerikano, ikaw man ay matanda o bata, negosyante o mason o piyon, anuman, sino man, we all to do all the glory of God. At sa ibang bahagi po ng kasulatan, mga minamahal, particularly sa Bagong Tipan, maring hindi natin mababasa na mula roon, pero kasama po doon sa bahagi nung binasa natin from Romans chapter 15, 5, and 6. Nandun din po, natala doon sa Ephesians 1, 11 to 14. Ayan po yung mga kabana at mga talata. Hindi ko po suot yung aking salamin, kaya hindi ko mabasa yung ating... At pagkatapos po, ito po ay nakalatag. Ay, salamat kuya. Hindi ko rin mabasa. Kailangan na po talaga maoperahan yung aking mata, mga kapatid. Nagpe-pray po kami na in 2 months' time ay mapaghandaan yung operasyon ng katarata. Ang ibig sabihin lang po nito, latag sa buong kasulatan, all the New Testaments, church, glorify God. Nakatarpulin, may banner, hindi po basta malalagpasan ng pansin. Parang ika nga'y tunog ng wedding bells. Pagkatapos ng kasalan, the groom and the bride have kissed. Malungkot lang po. Malungkot lang po. Dulot po ng palakihan ng ulo. Ego tripping. Usong-uso po yan sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Palakihan ng ulo. Payabangan. Pagalingan. Natatago, nababalot ang glory ni Lord sa ingay ng ating gloria, ng ating sariling kapurihan. Let us get bigger. Let us make a good impression. May dynamic preaching, may excellent music, make people comfortable. Pero kung ang glory ni God ay hindi po ang primary focus, malalaos at malalaos po yan. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ulit po, maging dito sa atin, ayon sa biyaya at karunungan ng Panginoon ay ilalagay po sa atin, mga kapatid, MCF, bakit natin ginugustong ayusin ang limitadong space natin? Gaya na po ng pagre-renovate sa 3rd floor at lubusang magamit sa iba't ibang gawain, pangunahin po ang youth worship. We call on our youth na magkaroon po ng patuloy na alab ng puso ng pagsasama-sama. Huwag pong makulong tayo sa ating mga sarili-sariling kwarto natin, sa ating mga tahanan, na ang ating kaulayaw, ating kasakasama, kausap kuno ay yung ating mga gadgets. Sa halip, sa tulong po ng iglesia, ang mga kabataan natin napapalit para po maging leaders, hindi po lamang someday, kundi ngayon mismo. Ayan, binibigyan natin pansin. Is it to glorify God? Bakit tayo nagtuturo sa growth class? O umaawit? O nag-a-usher? O dumadalo sa iba't ibang pagtitipon gaya ng pagsamba, sama-samang pananalangin? Para po ba yan sa kaluwalhatian ng ating Diyos? Bakit ko po isinasama sa financial plan ng aming pamilya ang tithing and offering sa gawain ng Panginoon? Gentlemen and ladies, I solemnly suggest to you, if we are
driven for anything. Ano man yung nagtutulak sa atin, ano man nagbubunsod sa atin, pinapalano natin, gagawin natin. Ano pa man yon, mga minamahal. If ever you may have a passion in your heart, let it be a passion for His glory. For God's glory. At ano po ba ang ibubunga na kung gagatungan ang bawat aksyon, bawat salita, bawat church program ng glory of God? Ano po ang pwedeng itulong nito? Ano pong ibubunga nito? Let us turn to 2 Thessalonians chapter 1, 11 and 12. 2 Thessalonians chapter 1, 11 and 12. Meron pong twofold prayer si Apostle Paul diyan. Reading the verses first, sabi niya, with this in mind, we constantly pray for you, that our God may count you worthy of His calling, and that by His power He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Twofold prayer of Apostle Paul para sa mga Thessalonian Christians. Una po, sabi niya, that our God may count you worthy of His calling. Ayon sa pagkatawag sa atin, tayo, in response, by faith in the Lord Jesus Christ, tayo po'y naugnay sa Kanya. Tayo po'y naging mga anak ng Diyos. Tayo po'y naging patutuo sa Kanyang nilikha, maging sa ating panahon, the creation. Ayon po sa pagkatawag sa Kanya, sa atin, sabi niya, that our God may count you worthy of His calling. Second, that by His power, He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. Walking by faith, after knowing the fact that our Savior Jesus Christ has come on earth, give His life on the cross para sa ating kaligtasan. By faith, tinanggap po natin yon at tayo merong kasiguruhan ng kaligtasan hanggang ngayon. Mga kapatid, yung pong idea. First step, faith. At ang araw-araw na buhay natin, walking by faith with the Lord Himself. Ito pong maganda. Bakit daw po? No? Ang sabi ng verse 12, we pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him. Tingnan niyo po yung pangusap. So that the Lord Jesus may be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Napakaganda po, mapansin natin. Kahanga-hanga, kagulat-gulat ang katotohanan na sinasabi. As we glorify God, we are glorified in Him. Glory leads to more glory. No wonder, doon po sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus, bahagi po doon na sinabi, Matthew 5:16, let your light shine before men, and when they see your good works, what? They will glorify your Father in heaven. Ngayon po, mga kapatid, para lubusan natin talagang maunawaan ang inihahayag ng Diyos sa atin ngayon, alamin natin, ano po eksakto yung kahulugan ng to glorify God. Yung glory ng Diyos ang nakataya. And how do we do it? Aralin natin mismo ang root word
glory, doxa. Sa kagaya po ng naglalako ng tama ba yung salita ko? Yung nagtitinda po ng mga balloons, lobo. Isa lang pong hawak niyang ganyan, pero ang daming mga tali. Tapos sa dulo po ng mga tali na yan, iba-ibang mga lobo. Iba-ibang kulay, iba-ibang disenyo, iba-ibang mga sizes. Hawak po niya. Magkakasama lamang doon sa isang bungkos. Minsan-minsan, parang ganun ang dating sa ating kaisipan tungkol sa glory of God. Basta lang, glory. So, kung halimbawa po, merong isang balon na humulagpos, parang hindi rin pansin. Nagdaan lang. Karaniwan po pwedeng ilarawan yung pag-aaral o pagsikap na nabasa, sikap na unawain ayon sa pagkabasa ng salitang glory. Pero mismo sa paggagamit ng root word, glory, meron pong sinasabi paglalarawan ng Biblia ng 3 paraan dito sa salitang glory. And from there, we would discover what it means. Una po, Exodus 40 verse 34. Exodus 40 verse 34. Mukhang lumaki yung Tingnan nga natin. Ayun, medyo basa ko. When God made an appearance, the Israelites knew it. Paano po? Pag pumasok na po ang presensya ng Diyos doon sa tabernacle, doon sa templo, napupuno po ng puting-puting usok. Bumababa doon sa tabernacle. Representing physically the most holy presence of the Lord. And bawat isang Israelita nalalaman, kumbinsido, nakikita yung kabanalan na presensya ng ating Diyos. They knew it. Why so? He appeared. Nakikita. At nanonood niyang, yung nanonood po niyang sinag o liwanag, sumasambulat po na niwi nagpupuno ng tabernacle. At walang sino ang basta makapapasok doon. Dahil po, ramdam at kita ang liwanag ng kabanalan ng Diyos. Na kung magkagayon, yung pong kanyang presensya na sa papasok ng ikangay hindi handa, hindi po na ceremonially na naging banal, ikamamatay. Ganun po kakilakilabot ang presensya ng Diyos. Represented by the glory o yung usok mula sa langit. Ngayon po, hindi tayo basta nakararanas na noon. Kasi po, ang nakahalili na noon ay yung eternal Word of God na nasa atin ngayon. Ang kapahayagan niya. At kung gumamit man po ang Diyos ng kakaibang kaparaanan, it must be under the authority of the Scriptures themselves. Ikalawa, ang 1 Corinthians 15:39 to 41. 1 Corinthians 15:39 to 41. Maganda rin po ito, mga kapatid, madiscover natin. Basahin natin. Hindi po yung teksto mismo nakasulat diyan sa ating 15:39 to 41. Sabi po rito, 39. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and star differs from star in splendor. Pansinin po yung phrase na in splendor, in splendor. That is tantamount to saying glory, glory, glory. Now,
Para po maintindihan natin to, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, even within the creation itself, ayon sa maluwalhating manglilikha, napakaganda, napakayaman, at talaga po naman, mahanga't mahanga ka. Kahit na ika nga isda, pero sa pagitan po ng isang isda at ng isa pang isda, may kaibahan. At yun po'y pagpapahayag ng ningning ng glory ng manglilikha. Ang tao, kapwa-tao, may pinagkaiba. Lahat na po sa mga creations ng ating Diyos. Opo, isang lumikha, pero iba-iba ang pwedeng kapahayagan ng kanyang sangnilikha. Kung yan po ay totoo sa kanyang sangnilikha, kasama tayo, mga minamahal. How much more we come to understand the glory of God nagniningning sa bawat isa sa kanyang mga nilalang. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Napakaganda. And that's, sinasabi po, nilarawan po ang glory bilang unique representation or distinctive appearance evident in God's creation. Now, how do we apply this to the church? Yung pong ikatlo. At ang batayan po natin to ay may kinalaman kay Juan Bautista. John 1:23 and up to 27. John 1:23 up to 27. Si John the Baptizer. Nung panahon daw pong sulat ito ni Juan, isang alagad, wala pa pong Baptist daw noon, kaya hindi John the Baptist. So ito, si Juan Bautista. Now, ito po maganda, mga kapatid. Basahin natin 23 to 27. John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert. Make straight the way for the Lord. Now, some Pharisees who had been sent questioned him, Why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? I baptize with water, John replied, but among you stands one you do not know. He is the one who comes after me, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. Pansin niyo po, sa bandang huli ng 27, ni magtali ng kanyang pangyapak, hindi ako karapat-dapat. Sa likod po ng pahayag na yon, ay yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga Pharisees, kilala po, mga religious leaders, but puno daw po ng pagka-self-righteous. Ang sentro ng atensyon ay marapat na makuha nila. Halimbawa na lang, pagka daw po araw ng Huwebes, pagtitipon-tipon din sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Abay, pupwesto ang isang pariseo sa kanto kung saan malapit yung kanilang sinagoga bago po siya magpunta roon. At meron pong tagatugtog ng trumpeta o kaya kung anong magbigay pansin sa mga naroon po sa paligid. At saka po siya maghuhulog ng kanyang kaloob para sa simbahan. Wow! Makatawag pansin nga. Pero para sa kanyang sarili, hindi po sa Diyos. Mga minamahal, sinasabi lang po ni Juan, he never sought the glory that belonged to the Lord Jesus Christ. Siya po yung forerunner. Nauna po siya bago kay Jesus. Ang dami na niyang nabautismuhan. So, kinu-question siya, bakit nagbabautismo ka? And then, sa chapter 3, verse 30, mismong mga tagasunod na niya nagtatanong. Sa verse 13 ng chapter 3, ang sabi po rito, mga kapatid, he must become greater,
I must become less. Sagot po yan ni Juan sa tanong ng kanyang mga alagad, bakit napapansin niyo po ba? Tila baga ang bilis ng pagunlad ng ministry ni Jesus, baka malagpasan kayo. Hindi, sabi ni Juan. At sa ibang salin, He must increase, but I must decrease. Glory. Glory. Then, as it relates to the church, means to magnify and elevate the Lord God as we diminish and deny ourselves. Ibig sabihin po nito, ang pinagkakaabalahan natin dapat at committed tayo dapat sa kanyang mga layunin at pamamaraan kaysa sa ating kagustuhan at kaparaanan. With this, we learn that we cannot seek personal glory and God's glory simultaneously. Totoo po ito kay Juan Bautista sa iglesia at sa individual na Kristiyanong tulad mo, tulad ko. Now, ang huling tanong, how does it apply? Among other things, mga kapatid, babaguhin po nito ang pagharap ng mga whens, ins, and ifs ng buhay. Yung when, kapag, yung in, sa, kung ano ang ating pamumuhay, at yung if, kung. Yung lahat ng mga pwedeng mapaloob sa tatlong larangan na yan ng ating pamumuhay, babaguhin po ng kaunawa natin ng tunay na kaluwalhatian para sa Diyos muna bago sa kanino paman. Halimbawa po, sa when, kapag hindi tayo sigurado sa anumang kinakarap nating kalalagayan, sa anumang ating pagpapasyahan, we glorify Him by seeking His will and waiting for His guidance. Hindi po mamadaliin, hindi po kakainipan ang paghihintay sa gabay ng ating Panginoon Diyos. Halimbawa, changing careers, choosing a life mate, pakikipagbuno ng di inakalang karamdaman, o kaya hindi natupad ng mga pinapangarap. Ang pagharap at paghihintay ng kalooban ng Diyos, yun po ang pag-apply sa ikalulugod ng ating Diyos. Tukol naman sa ins, doon sa ating mismong buhay, sa aking private and public life. Wala po dapat na magpagkakaiba yun. Kung ano tayo sa ating sarili, ganun din tayo sa kaharap sa ating pakikapagkapwa. Private and public life, nagahari dapat ang glory ni Lord. Sa bawat ugnayan, mainam man o maskad, tama po ba yung aking Tagalog? Maskad na samahan. Ano ba yung pong pinili kong sa Tagalog eh? Saan ba karaniwang ginagamit yung askad? Parang sa bilasang isda yata yun. Nakaamoy na po ba kayo? Nakatikim na ng isdang bilasa? Niluto nyo pa. Ang sarap ng mga sangkotsa. Palibasa po'y maskad na nga. Ibig sabihin po, sa lahat ng ginagawa, nagagantimpalaan man o hindi, whether may posisyon prominente o kaya hindi pansin, God's glory reigns. Nagahari pa rin po, nagninining pa rin po ang kaluwalhatian ng Diyos. Doon naman sa ikatlo, ifs, kung tayo man ay magtagumpay o mabigo, kumikita o lugi,
God must still be glorified. Kung nagkakatabangan na sa pagsasamahan, kung ika nga po ay yung po bang isinusulong kong bagay sa aking buhay ay hindi nakapangyayari, kung ang iglesyang kinabibilangan ko ay lumalago o kaya kumukunti, naintindihan man ng iba o hindi, sa lahat at iba pa, we let His glory shine. We let His glory shine. So mga minamahal, sa gitna po ng pagdiriwang natin ng Family Sunday sa araw na to, allow the Word of God minister to our hearts deeply, meaningfully, walang pagatubili sa pag-apply dahil po ang nakataya, kalwalhatian ng ating Diyos. That is what sets the church's priorities. God bless us all. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Your service on, now disciples, later disciples.